silang makatakas hanggang sa dumating na yung mga pulis. Pag nakita niyo na yung asawa niyo. Bilib ako sa ginawa mo, bata. Ang dami mong pinabilib dito. Dinaig mo pa kami mga pulis. Biruin mo, mag-isa mong nasa kote yung mga hold-upper. Ba, bata, matutuwa ang tatay mo niyan. Ikararangal ka nun. Hindi pa ako ikararangal nun. Dahil meron pa akong hindi nagagawa. At saka nga ako pala sa rento, idagdag nito sa statement ko. Ano gusto mo idagdag? Nakita ko rin ho ang pagnanakaw na ginawa ng 3 pulis doon sa nawawalan 2 duffel bag. Sinong 3 pulis? Yan ho, 3 yan. Ano? Tino na! Maupo ka! Mag-iingat ka sa sinasabi mo, ha? Salita mo, laban sa salita ko. Yan ang pinasok mong laban, bata. Katotohanan laban sa kasinungalingan. Yon ang nakikita kong laban. Alam mo ba kung anong gusto tang pinasok mo? Alam ko ho. Pero kung iisipin ko ho yung takot, paano ko mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng tatay ko? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng police protection. At gagawa ako ng spot report tungkol sa sinasabi mo sa 3 ito. At dadaling ko agad sa aming commander. Maraming salamat po, tutuloy na ako. Sige. Bulok sana kayo. Ba't? Oh, Ellen. Sige. Oh, kuya! Ikaw. Andito ka pala. Kanina ka pa dito? Tignan mo nga naman pag sinuswerte ka, no? Kanina, hinatid ako ng tatay dito. Tapos, ngayon naman, disundo pa ako. Mahal na mahal niyo talaga ako ng tatay, no? Ellen, huwag kang mabibigla. Bakit? Si Itay, na-disgrasya. Ha? Ano nangyari sa kanya, kuya? Asan siya ngayon? Patay na siya. Ano? Patay na si Itay? Kaya pala kanina, pinagluto niya pa tayo ng pagkain. Tapos, hinatid niya pa ako dito. Tapos, mamatay naman siya. Kuya, paano na tayo ngayon, kuya? Wala na si Inay, wala na rin si Itay. Paano na tayo, kuya? Kuya! 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 Gabi na pakalat-kalat pa kayo, ha? Takbo! Kuya! Tatakbo ka ba, ha? Kuya! Kuya! Bawa kayo sa kanya! Sige, pasok! Anong gagawin niyo sa amin? Huwag niyo kami sasaktan! Sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa amin? Maawa na kayo. Kamamatay lang ng tatay namin. Kasalanan lahat to ng kapatid mong madada. Kung nanahimik lang siya kanina, hindi na namin kailangan gawin to. Maawa na kayo. Huwag niyo kami sasaktan. Huwag kang makiusap sa mga demonyong yan, Ellen! Kuya! Kuya! Sige, pumasa ka. Matigas ka, ha? Etong saksak mo dyan sa utak mo, taho. Kuya! Hindi kami papayag na isang pipitsubiswagan na katulad mong sisira sa amin. Kaya ihanda mong sarili mo, bata. Kuya! Dahil papatayin ka namin ngayon.
Sige! Itapo na yan! At siguraduhin patay! Ibaba nyo na yan! Tayo na! Wala nang kabuhay-buhay yan! Tigpak ka na dyan! Pambihira naman. Kung alam ko lang kay Rona na dito niya dadalin, di sana sumubok muna tayo. Saka naman, pare. Sayang. Ang ganda pa naman ng chick. Kinikilig ako. Ang dami niyo namang reklamo eh. Pagkatapos siya, susunod din naman tayo, di ba? Paano naman kami? Problema niya yun. Alam mo pare, taranta ako nung nakita kong puro dugo ka eh. Bala ko nga, pumunta sa ospital. Wala naman akong pera. Kaya dinaanan ko lang si Gina. Salamat at hindi mo ako isinugod sa ospital. Kundi parang isinugod mo na rin ako sa impyerno. Jack, tiklo ako. B-boy, ano ba talaga nangyari? Kailangan malaman to ng tatay mo. Patay na ang tatay ko, Gina. Si Ellen! Tinangay nila yung kapatid ko. Huwag silang magkakamaling saktan ng galawin ito. Buburahin ko sila sa mundo. B-boy, paano yung tatay mo? Sinong mag-aasikaso sa libing niya? Hindi ka pa naman pwede lumantad. Huwag mo nang intindihin yun. Pakikiusapan ko na ng mga magulang ko na sila na lang mag-asikaso ng libing ng tatay mo. Ang masakit niyan, hindi ko man lang makikita ang libing ng tatay ko. Mabuti naman maaga ka nakauwi ngayon. Napakadelikado ng panahon ngayon, anak. Kaya kailangan lagi ka mag-iingat. Kabi-kabila ang mga balita ng mga panggagahasa. Nakakatakot tuloy lumabas ng bahay ngayon. Hindi ba, Kulas? Oo, Kulasa. Alam mo, sa Dalagita, talagang nakakatakot. Kasi sa mga katulad mo, hindi ka papatulan ng mga yon. Ikaw, ha, masikela, wala ka nang niloloko kundi ako. Samantala, isang bangkay na naman ang natagpuan kanina madaling
madaling araw sa ilang na lugar sa Marikina. Ang naturang bangkay ay isang 19 anyos na dalaga at ito'y nakilala sa kanyang ID na si Elena Banal. Nay! Lamang po muna mga kaibigan. Babalik makalipas ang ilang sandali. Upang iatid sa inyong mga detalye ukol sa kalusugan. Kesa ko rin po ng bilang. Tama na. Gina, Tama ang sabi. Kawawa naman si B-Boy. Kamamatay lang ng tatay niya tapos kapatid niya naman. tahan na anak. Ano magagawa natin? Talagang ganun ang kapalaran eh. B-Boy. Kawawa naman si B-Boy. O, minom ka. Ay. Si B-Boy. Ginamit ka. Tatay. Anak, tahan na. Tama na sabi eh. B-Boy. Kawawa naman si B-Boy. Tay. Gina, Iboy, kinahasa nila si Ellen tapos pinatay pa nila. Wala silang awa. Pinatay nila yung kapatid ko. Binaboy nila yung kapatid ko! Iboy, nandiyan na yan eh. Wala naman tayong magagawa. Kayo wala kayong magagawa, pero ako meron akong magagawa. Anong ibig mo sabihin? Papatay ka ng tao? Oh! Dahil yung mga taong katulad nila ay wala na karapat na mabuhay pa sa mundo. Biboy, matakot ka naman sa Diyos. Ako meron akong takot. Pero yung mga taong katulad nila, wala silang takot sa Diyos. Siguro ito lang ang papel ko. Lipuli ng mga taong walang takot sa Diyos. Biboy. Biboy. Pare, hindi raw natagpuan yung bangkay ng lalaki sa bangin. Hindi kaya buhay pa yon? Hindi kaya tayo bigyan ng problema nun? Ano sa palagay mo, Terona? Yan ang problema sa inyo eh. Masyado kayong mga nervyoso.